Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Galit si Bongo kasi JBRC to sa pag-appoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang abogado, ginawang USEC ng DOH. Bakit daw? In-appoint mga kababayan ng ating Pangulo, ipinalit kay Bergerie ang isang abogado. Bakit mas magaling pa kayo sa appointing authority? Di ba? Basta't kakampi ninyo, nasagasaan siguro yung kakampi ninyo sa DOH na natanggal na, kaya ganyan kayo makareact. Di ba? Unang-una, bakit si Sara Duterte? Hindi man educator. Aminado siya. Wala man kung alaman niya sa edukasyon. Malidokado nga sa ugali. Inappoint sa DepEd as secretary mismo. Secretary pa yon, hindi man educator. Wala kayong komento. Di ba? Wala kayong komento. Hindi educator, abogado, wala man ngang practice siguro, sabi ni Yusek Claire Castro. Nang inappoint ng ating Pangulo as DepEd Secretary, ang isang hindi educator, tahimik kayo. Pwede pala, mabutit nag-resign. Wala man pong nagawang mabuti para maayos ang edukasyon. Malidukado nga sa ugali pa lang, walang good manners in right conduct. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inappoint ang isang abogado bilang USEC ng DOH. Nagre-react kayo ngayon. Yan ang tanong natin. Ibigay ko sa inyo mga kababayan yung mga statements nila. Yan may official statement. Senate of the Philippines of Office of Senator Bongo. Statement of Senator Bongo on former officials of DOH. Kahapon lang, Agosto. Sabi niya, it has come to my attention that 3 undersecretaries of the Department of Health are no longer affiliated with the DOH. Nanghihinayang ako na wala na sa DOH silang maituturing nating asset ng gobyerno dahil sa kanilang karanasan at angking galing. Ang ilan sa kanila ay mga doktor na malaki ang naiambag sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act at naging mukha ng gobyerno noong kasagsagan ng nakaraang pandemya. Referring to yung panahon ng kanyang tatay Digong, kanyang amo na si Digong. Ito kasing mga undersecretaries na to, siguro ang loyalty nito sa previous administration pa. Di ba? At yung mga, kung anong interest nila, lalo si Bongo, may interest sa health, yung malasakit center. Siguro, pag hindi na nila kaalyado, may hirapan na. Kaya nagre-react sila mga kababayan. Sabi niya, bilang chairperson ng Senate Committee on Health, hangad kong magkaroon tayo ng mga opisyal sa DOH na mayroong karanasan, kwalifikasyon at dedikasyon, lalo na ngayon na patuloy nating pinapalakas ang ating healthcare system at lalong inilalapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. O ngayon, kung ang kini-question ninyo, kwalifikasyon sa DOH dapat doktor, bakit kayo, chairman ng Committee on Health, hindi man kayo doktor? Pwede pala sa inyo, pag kayo, di ba? Si Robin Padilla, hindi man abogado, chairman Committee on Constitutional Amendments. Sa Senado, si Mark Villar, hindi man engineer, ginawang DPWH secretary ni Digong. Ngayon, chairman ng Public Works ng Senate. Wala kayong problema. O diba? Kini-question ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, isang abogado nilagay na USEC. Hindi man secretary, USEC nga po. Yung secretary ng DOH, doktor. At may mga secretary sa previous sa history ng DOH. Ang hindi nga doktor, mga kababayan, mamaya ibigay ko po sa inyo. Sino-sino sa history ng ating Department of Health
ang nagsilbing sekretary pero non-doktor siya. Kasi hindi man po tinitingnan doon. Yung secretary or USEC po, assistant secretary, hindi man sila yung tumuturo. Di ba? Ito yung appointment, mga kababayan. Ex-housing executive replaces Bergerie at DOH. Dito sila nagre-react. Yan o, post ni JBR Sito. Sabi niya, how can a lawyer replace the institutional memory and knowledge of a doctor and career official as Undersecretary of the Department of Health? Bakit daw isang abogado pumalit sa isang doktor bilang USEC ng DOH? Yan o. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Housing and Labor Executive Randy Bacolor Iscolango to the Department of Health, replacing former Undersecretary and Spokesperson Maria Rosario Singh Bergerie. Yung reaction ni Richard Foronda Hidarian, didn't Digong hire a police chief as USEC? Camilo Cascolan appointed as DOH Undersecretary. Supalpal. Ano ba? Pero sino palpal din yan, no? Ni JBR Sito. Mali yung sinabi ni Richard Hidarian. Marcos appoints anya ex-PNP Chief Cascolan as DOH Undersecretary. Correction proof, sabi ni JBR Sito. Cascolan was PBBM's appointee. Sabi ni Christopher Cabuenos, correct. Michael Yang, a Chinese citizen, was even appointed as presidential advisor on economic affairs. Naganapan na po ng butas. O diba? Pag mga appointments ninyo po, mga appointees ninyo, appointees ng kaalyado ninyo, kahit hindi doktor, pwede. Sabi ko nga, kahit sa Senate committees, si Bongo, for example, Chairman Committee on Youth, hindi man youth. Diba? Bakit sa inyo pwede sa Senado yung mga malalayo man yung qualifications? Sa Blue Ribbon pwede si Marcoleta. Accounts Committee, Senator Alan Peter Cayetano. Hindi man siguro ito accountant, abogado si Cayetano. Ito, Constitutional Amendment, si Robin Padilla. Bakit ibinigay ninyo kay Robin Padilla ang Constitutional Amendments? Hindi man abogado. Diyan pa lang sa Senado po, sa teritoryo ninyo, marami ng diferensya. Pero pag sa inyo, pwede. Yan o. Senator Bongo, Committee on Youth, hindi man youth. Yan o. Health and Demography Committee, Senator Bongo, hindi man siya doktor. Ito, National Defense Committee, si Senator Jingo Estrada, ano man ang background niya sa defense? Tingnan muna ninyo sa inyo mismo territory. Kung dyan sa territory ninyo, sa Senado mismo, allowed, okay sa inyo. Pero sa iba, hindi pwede. Diba? Ito pa, conflict of interest pa to. Senator Mark Villar, Public Works Committee. Hindi man siya engineer. Pero inappoint mga kababayan ni Digong as secretary ng Public Works. Conflict of interest pa kasi nasa housing siya business. Yung kanyang tatay, yung kanyang pamilya. Conflict of interest. So sa inyo, pag kayo magkakaalyado, pwede. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Wala sa hulog ang mga argumento ninyo. Yes, sabi ni Ibram Oliknoga, just like putting an actor in the Senate. Sabi ni Elmer Guzman, did you question also when Inday Lustay became DepEd Secretary? Nang gawin ng ating Pangulong DepEd Secretary yung kaalyado ninyo, tahimik kayo. Wala man nagawa sa DepEd. Bakit niya kasi nilagay ng ating Pangulo, hindi educator. Ayoko na pong ipaliwanag kung bakit. Kasi hindi ko man po alam. Pero ako may nasa isip kung bakit nilagay ng ating Pangulo, si Inday. Siguro, ang nasa isip ng ating Pangulo,
testingin ko anya ito si Inday ko talagang magaling kasi medyo mayabang. Kuhan ko man lang, analysis ko, mayabang kanya, pati pamilya mayabang. Bigyan ko anya ng pinakang malaking responsibility. Tingnan natin kung uobra. Ang ibig mo niya, Mr. Maravillas, na sabihin, decide mismo. Siguro, naniniwala din yung ating Pangulo na magaling si Sara, tumakbo nga na Vice Presidente at abogado. So, ibinigay sa kanyang napakalaking responsibility ang pamunuan yung DepEd. Ayon, na bilad yung kanyang inefficiency. Nag-self-destruct, mga kababayan, si Sara. Ano ba? Pero talagang expected na magsi-self-destruct kasi ang problema ni Sara po, yung kanyang sarili talaga, yung pagkatao niya, yung ugali niya. Ano ba? Sabi ni Eric Francisco, no offense meant. Sir, please, since you are questioning the appointment, have you tried to see yourself in a mirror and ask yourself why you are in the Senate, even though you are not a lawyer, of which the Senate is a place where you will form or initiate to create a law. Senate Congress should be the place for lawyers. Since kung okay lang po sa inyo, please run for president sa 2028. I'll support you because you are the good one. Every time you run for Senate seat, I always voted for you. Don't mind the other one. Then, if you become the president, paki-correct ang inakala niyo po na mga mali. Okay pa po ba yun? Ayun. Di tumakbo ka rin na presidente kasi yung may power to appoint po yung presidente. And yung mga appointments niya, base yon sa kanyang wisdom. Sa wisdom ng ating Pangulo, yung USEC na non-doktor, abogado siya, magiging effective. Anyway, kung hindi magiging effective siya, pwede naman pong palitan anytime. Ganon, di ba? Mga appointees. Tulad po sa PCO, o ilan na yung, naging PCO secretary. Kasi kung hindi na-meet yung expectation ng ating Pangulo, di go. Ganon lang yon. Sabi ni Hazel Danao Gamata, maglinis muna ho kayo sa sarili ninyong bakuran bago nyo pakialaman bakuran ng iba, ay sos. Sabi ni Joby Onira Awyong, para lang yang mga artista na binoto nyo sa Senado na wala namang ginawa kundi ngumuya na at makinig kuno na sumasahod ng hundreds of thousands per month. O diba, mga kababayan? O ngayon, pwede ba? Tama rin ba na ang ating Pangulo nag-appoint ng isang USEC sa DOH, hindi man doktor, kundi abogado? For your information, hindi po ito unique sa ating Pangulong Bongbong. Nangyari ito sa history ng DOH, ng mga previous administrations, noon pang matagal na. Ayan Secretary of Health, Philippines. Si Dr. Ted Herbosa, doktor siya. Doctor of Medicine, incumbent DOH Secretary. Pero yung mga secretaries ng mga nakaraang administrasyon ng DOH, ito, si Juan Nolasco, panahon ni Manuel Quezon, doktor siya. Filipino doctor and politician. Pero po, si Sergio Osmeña, na nagiring secretary, naging presidente pa nga siya, pero naging siyang secretary ng DOH, was a Filipino lawyer and politician who served as fourth president of the Philippines from 1944 to 1946 and as vice president of the Philippines from 1935 to 1944. Naging siya ding DOH secretary. Panahon ni Quezon. Pwede pala. You see? Kaya huwag kayong magtaka na ang ginawang DOH, USEC po, hindi man DOH secretary, USEC man lang, hindi doktor kundi abogado. Kasi talagang ginagawa siya, mga kababayan, na mag-appoint secretary, USEC, assistant secretary, kasi yung mismong secretary,
Yusek, Assistant Secretary, hindi nangangulugan na sila yung tuturok. Sila yung sagawa ng surgery. Ang trabaho nila kasi po, ito, basahin ko sa inyo. Here is why a non-medical professional can be effective in DOH. Yan ang rason. Dahil sa leadership in management. The DOH requires strong leadership in management skills to oversee various departments, implement policies, and manage resources effectively. So, kahit hindi ka doktor, pwede kang maging head ng DOH kasi unang-una, hindi man niya trabaho yung tumurok, magsagawa ng surgery. Hindi man ang trabaho ng DOH Secretary, Yusek Assistant Secretary, kundi yung management skills nila. E nitong abogado, mga kababayan, na inappoint ng ating Pangulong Bongbong, malamang ay strong management skills siya bilang isang abogado na galing na sa ibang departamento ng ating gobyerno. Yan o, galing siya sa housing. May tiwala siguro yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malaki yung tiwala sa kanyang management skills. Kaya nilipat as DOH Secretary. Ang appointment kasi ng ating Pangulo po ay nakabase sa una, track records, credentials, then siyempre, trust and confidence ng ating Pangulo. Mga presidential appointees yan. Doktor nga, kung ang pinaglilingkuran po, iba man na master, alam na ninyo, kung ibang master ang pinaglilingkuran, you cannot serve two masters at a time. Malamang ganon. Kaya pinalitan. Kasi ang presidential appointee po, hindi lang dahil qualified siya. Dapat qualified talaga. Kung di, dapat sumusunod siya sa programa, sa agenda ng gobyerno, ng administrasyon. Hindi yung agenda ng ibang tao. Possibly ganon. Kaya nga po sa PCO, laging may reshuffle po kasi infiltrated ng mga ahas. Laging nakakakuha po mga kababayan ng kung ano-anong intriga. Galing doon sa PCO noong mga nakaraang taon. Si Maharlika, o ngayon wala na nakukuha dito. Tanggal na yung ahas niya siguro. Kaya sila na ngayon ang nagkakagatan. Yung mga vloggers ng mga Duterte, nag-aaway-away. Si Marlica, binabalata na si Atty. Kaufman kasi naka-side siya kay Atty. Harry Roque. Sila mga kababayan nagkakagatan. Naka-align din si Atty. Harry Roque kay Hanilit Abansenia. Ayun ang grupo niya ngayon. As against kay Atty. Kaufman na may sarili ring itong mga vloggers na gi-interview sa kanya with instruction in compass galing mga kababayan kay Sara Duterte. Kaya nagrarambol na sila ngayon. Kaya nilit po, bawal nang pumasok doon sa detention cell, bumisita. You see? Ano pang rason? Legal and policy expertise. Legal and policy expertise is essential for navigating the complexities of healthcare regulations, ensuring compliance, and developing effective health strategies. Kaya naglagay na Yusek na isang abogado, hindi doktor. Kasi unang-una, may doktor na. Yung DOH Secretary, doktor na. Ano pa? Di ba? Yan. Administrative and operational efficiency. Non-medical professionals with experience in public administration, in government systems, can contribute significantly to improving the efficiency and effectiveness of DOH operations. Examples of non-medical personnel in DOH, undersecretaries, assistant secretaries. Yung undersecretaries, the DOH has several undersecretaries who oversee specific areas such as health, facilities, and infrastructure, health policy and planning, and regional operations. Assistant secretaries, these officials also play important roles in supporting the secretary and undersecretaries in various functions. So ano yung mga key points? While the Secretary of Health is typically a medical professional, the DOH benefits from the expertise of non-medical individuals in various leadership and administrative roles. The DOH needs a diverse team with a range of skills and expertise to address the complex challenges of public health. Naintindihan mo na, Bongo, at saka JBR Sito. Tanungin mo muna yung sarili mo, Senator Bongo. Bakit ikaw isang
Hindi ka man isang doktor at hindi ka youth, pero Chairman Committee on Youth ka at Chairman Committee on Health, hindi ka man doktor. O, diba? Basag agad yung mga argumento ninyo. Yan kasi. Ibig sa history, ganun talaga dyan. Hindi yan unique na ginawa ng ating Pangulong Bongbong. Tama ang mga desisyon ng ating Pangulo. Kasi, unang-una, hindi man po nagsasagawa ng surgery yung mga secretary, undersecretary, assistant secretary. Di ba? Pero, ang ating Pangulo po, pinili niya na isang doktor ang mismong secretary. Pero yung undersecretary, naglagay siya ng ibang mga skills tulad ng pagiging abogado. Si Siri Osmeña mismo, na naging presidente po, naging secretary ng DOH. Ito pa, si Claro M. Recto was a Filipino lawyer, jurist, writer, poet, author, columnist, and statesman. Naging DOH secretary. Si Emiliano Tria Tirona, panahon ni Laurel ito po, yung presidente si Laurel, was a Filipino lawyer and politician who was a member of the Philippine Assembly. Naging DOH secretary. Ito na yung present, Ted Herbosa, medical doctor. Acting si Maria Rosario Bergerie. Ngayon, wala na siya. Nagtapos na yung tour of duty din niya, mga kababayan sa DOH. Kaya pinalitan. Ang ipinalit po, hindi na doktor, kundi abogado. Ngayon, kini-question ninyo as if mas magaling kayo. Kung mas magaling kayo, di kayo na. Magpresidente muna din kayo para makapag-appoint kayo ng tama yung sinabi ng isang nag-react ng gusto ninyo. Pero yung gagawin ninyo na rason na doktor, pinalitan ng non-doktor at pinamali ninyo, baseless po yon. Walang base. Unang-una, dyan sa teritoryo mismo ninyo, dyan sa Senado, ang Chairman Committee on Health, hindi man doktor, si Bongo. Paano ni Digong, hindi man engineer, ng ginawang Public Works Secretary, si Mark Villar. Wala kayong puna. Pagkakampi ninyo, kalyado ninyo, wala kayong puna. Yan ang problema sa inyo eh. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Ito yung distributor namin sa Australia. Pwede kayong magnegosyo nito mga kababayan. Mag-message na lang kayo sa amin. Yung gusto mag-order po, dami kaming stocks po mga kababayan. Malaking kumpanya po ito. Tingnan ninyo. Di ba? Yan yung mga distributors mga kababayan. Babata pa. Ang health benefits niya po, boosts immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants,
prevent cancer. For inquiries, business inquiries, and orders, mag-message na lang po kayo sa amin o sa aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, kontakin na lang po ninyo si Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet.